tonight. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, here come God tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. Hallelujah. At the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah owed to thee. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, here come God tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. I pray. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri at kahanga-hanga ka, O Diyos. Makapangyarihan, di ka nagbabago. Ikaw noon, ikaw ngayon, at ikaw pa rin magpakailanman. Sa hapong ito, dalangin po namin, Ama, muli kang mangusap sa amin at kumilos ng may kalakasan. Dalangin ko, Ama, ang mabuting balita na ating pagsasalunan ay tumimo sa buhay at puso ng mga kapatid ko. At nawa po ito sundan ng iyong tanda, himala at kababalaghan. Lahat po ng mga sakit ay pagalingin sa pangalan ni Jesus, at lahat ng aming kahilingan ay tugunin. At Diyos, nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At inaangkin po namin, narito ka sa aming piling, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man at ginhawa, itaas ang mga kamay, purihin ang Diyos. Hallelujah! Ay narito na naging lakas at pag-asa. Ibigay po natin yung pinaka-the best, pinakamainam, pinakamalakas, sabay sigaw, welcome, Holy Spirit, take over in my heart. Amen. Ang mabuting balita ng kagalingan ng lahat ay galing sa Luke chapter 9 verses 11 to 17. Luke chapter 9 verses 11 up to 17. Noong panahong iyon, sinundan siya ng mga tao nang malaman ito. At malugod naman nilang tinanggap si Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi nila, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib po tayong lugar. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaking naroroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 50. Pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog, at nang tipunin ng mga alagad
ang lumabis na pagkain. Nakapuno pa sila ng 12 kaing o bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Taas ang mga kamay. Sambahin ang Diyos. Come on! Sumamba tayo sa Panginoon. And it is to God. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praise. As your people, declare your mighty works. Blessed be Almighty, who was and is to come. Blessed be who reigns forevermore. Blessed be who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Blessed be and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Purihin ng Panginoon. Parang walang buhay ang palakpak niyo sa Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Eh paano yung hindi sumagot?
Ulitin ko po para may chance sila. Sumagot po kayo. Kasi mahalaga po ang response. Sa misa may responsorial psalm. Pag hindi ka sumasagot, naku, kulang ang blessing mo. Kaya mahalaga yung pagtugon, pagsagot. Amen? Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer na kayong lahat. Amen? Taas ang kamay. At dahan-dahang maupo. Dahan-dahan. Okay? Unti-unting natatapos ang inyong simbahan. Nung mga nakaraan, hindi pa natatapos. Ngayon maganda na ang sahig. Okay? So, our topic for tonight as our healing message. Tandaan niyo po, healing message. Minsaheng nagpapagaling. At kung kayong lahat ay makikinig na taimtim sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Ang salita ng Diyos ay bumubuhay. Ang salita ng Diyos ay kalakasan nating lahat. Amen! Sabihin nyo, healing message. Minsaheng nagpapagaling. Akin pong pinabagatan ang mensahe ngayon, yung tinatawag na mensahe, compassion, and the proclamation. Compassion, habag, awa. Mercy and compassion inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin ang mercy at compassion. Habag at awa laging magkasama. At proclamation ang pagpapahayag ni Jesus ng salita ng Diyos, kung saan ang Panginoon sinundan ng maraming tao. Saan man pumunta si Jesus, maraming taong sumusunod sa Kanya. Sapagat alam ng mga tao, si Kristo, bagamat di panaganap nilang kilala, alam nila na sa bawat pangangaral ng ating Panginoon Kristo, ang mga may sakit ay gumagaling, ang mga pulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga patay ay nabubuhay. Kaya't nung dumating sila, sinundan siya ng napakaraming tao. Sabi roon, sinundan siya ng mga tao nang malaman ito. Alin yung malaman? Na si Jesus ay nandun sa lugar na yon. Sumunod ang maraming tao sa Cavite City. At yung iba'y nahihiyang pumunta sa parting unahan, kaya nagsisiksikan sila sa parting likuran. Amen? Ewan ko kung anong kinatatakutan ng iba, kung bakit ayaw nilang pumunta sa unahan. Baka anya matalsikan ng laway ni Brother Rex. May power yun. Si Kristo nung nangangaral, yung bulag, dinuraan yung putik, itinapal sa mata yung putik na may dura, at biglang nung tanggalin yung putik na yun, nakakita yung bulag. Huwag kayong matatakot, matalsikan ng laway. Amen ba? Sinundan sila ng napakaraming tao nang malamang nanduroon si Jesus, at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Malugod. That is the compassionate heart of Jesus. Ang Diyos hindi nagtataboy. Ang Diyos laging mahabagin. Ang Diyos inaabot ang kanyang mapagpalang kamay upang ang lahat ng nahihirapan at lahat ng nadirimlan ay liwanagan, at ang nahihirapan ay bigyan ng kasaganaan mula sa Panginoon. Tinanggap sila ni Jesus. Ang mga taong walang habag, itinataboy ang dumarating sa kanila.
Nanghihinayang sila na pakakainin yung bisita. Nanghihinayang sila na ibili ng merienda yung kanilang bisita nung hapong iyon. Subalit si Jesus, hindi nang hinayang. Hindi nawalan ng pag-asa ang mga tao sapagkat nadama nila ang awat habag ni Kristo sapagkat sila'y malugod na tinanggap ni Jesus at inakap pa ng Panginoon ang malapit sa Kanya. Yung mga pumapalakpak na yun ay dumadaloy na ang kapangyarihan ng Diyos. Dumadaloy na ang kapangyarihan ng Diyos sa mga pumapalakpak ng papuri. Kaya anong nangyari? Anong nangyari? Ang nangyari ay sabi ron, nagsalita siya. Nagsalita si Kristo sa mga tao. Kanina sabi ko, malugod na tinanggap, compassion, tinatanggap ang mga dumarating, hindi tinataboy, sapagat mahabagin ang puso ni Jesus. Pagkatapos ay, sabi ron, nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Proclamation of the word. Ipinahayag ni Kristo ang mabuting balita sapagat ang mabuting balita kapag ating tinanggap, ito ang magpapalaya sa mga inaalipin ng mga sakit at karamdaman, problema at alalahanin sa buhay. The truth will set us free according to John chapter 8 verse 31 to 32. Kung patuloyan niya kayong susunod sa aking aral, sa ipinapahayag ni Kristo, tunay na kayo yung mga alagad ko. Makikilala niyo niya ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. At ang katotohanan ito, anya, ang magpapalaya sa ating lahat na inalipin ng kamunduhan, inalipin ng sugal, inalipin ng bisyo, inalipin ng sigarilyo, inalipin ng alak, inalipin ng pambabae at panlalalaki, inalipin ng kabaklaan at katubuyan, inalipin ng masamang espiritu. Palalayain daw tayo ng katotohanan ito. Walang pumalakpak doon sapagkat siguro maraming alipin. Yung mga ibang pumapalakpak pero malungkot pumalakpak. Yung mga pinapalaya ng Panginoon, masayang pumapalakpak sa Panginoon. Masayang pumapalakpak sa Panginoon. Nagsalita. Alam niyo, napakahalaga po ang proclamation. Itong paghayag ko ng salita ng Diyos. Hindi po kayo gagaling kung hindi kayo magkikinig. Hindi po gagaling ang may sakit kung hindi nakikinig ng mabuting balita. Uuwi kayong bigo. Pero kung kayo makikinig na taimtim, tandaan niyo po, nasa pakikinig ng salita ng Diyos ang pananampalataya at paglalim sa pagsampalataya sa Diyos. Sabi ng Romans 10 verse 17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalatayaan niya ay nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy, hindi paminsan-minsan. Patuloy, hindi pag-anniversary lang. Patuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil nagkakaroon ng pananampalataya at lumalalim ang pananampalataya, yun ang nagiging dahilan ng kagalingan. Sabi ni Jesus sa isang dinudugo ng 12 taon babae nang lumapit kay Jesus at sinabi man ng babaeng ito, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Nakipagsiksikan yung babae
at pumunta doon sa San Roque sa Cavite City. At sinabi niya, mahipo ko lang ang lalayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Gagaling ako. Gagaling! That's faith. Pananampalataya. Ang taong may pananampalataya, kahit anong problema, kahit umuulat, bumabagyo, hindi pinagpapaliban ang paglapit sa Panginoon. Hindi tinatamad. Wala ka man pamasahe, maglakad. Yan ang pananampalataya. Nakipagsiksikan ng babaeng yon, at ang babaeng yon, naubos na ang kanyang kayamanan. Wala na siyang ibang pupuntahan. Ang Diyos na lang. Nabangkrap ang mayamang babaeng ito. Sabi rin ng Biblia, sa kapapagamot, naubos. Kaya kayong mayayaman, huwag niyong panghawakan ang inyong kayamanan. Hindi yan makapagpapagaling sa ating mga sakit at karamdaman, sabagat ang pangako ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ang great healer and provider. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na nagpapalaya. Siya ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao at bumubuhay ng mga kalansay na patay. Sabihin nyo, pananampalataya. Sino sa inyo may pananampalataya? Pag inangkin nyo kayo may mabisang pananampalataya, tinitiyak ko sa inyo, uuwi kayong malaya. Ano mang karamdaman, cancer man yan, HIV man yan, walang sakit na di kayang pagalingin ng ating Panginoon Kristo. Lahat ng sakit ay kayang pagalingin ni Jesus. Amen! Kaya't yan ang aking ibibigay. 35 minutes na lang. I have 3 lessons that you need to take home tonight. Mayroon 3 aralin na dapat nyong iuwi ngayong gabing ito para inyong mapagnilayan at ma-absorb sa puso natin. Dahil pag ito'y inuwi nyo at inyong sinabuhay, mananatili kayong malaya sa anumang sakit at karamdaman. Mananatili kayong malaya sa lahat ng ginawa ng kaaway sa ating buhay. At masasabi mo, kapag ikay malaya, na ikay makakasama ni Jesus, magpakailanman, ikaw pa rin. Sabihin nyo, ikaw pa rin. Laksan nyo, ikaw pa rin, Jesus. Lahat ng yon tumanggap ng power kay Lord. The first lesson, unang aralin na dapat yung iuwi batay sa gospel natin ngayong gabing ito. Because this gospel, itong gospel na ito is in accordance with the feast of the Corpus Christi this coming Sunday. Ang kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoon. That in significance, kung paano napakain ng 5,000, ganun din naman tayong lahat ay napapakain ni Kristo ng kanyang katawan at dugo sa araw-araw ng buhay na siyang nagpapagaling, nagpapalaya sa atin. Amen! And this gospel describe the miracle. Sabi niyo, miracle. Himala. Ay, niwala kayo sa himala. The miracle of the 5,000, feeding of the 5,000, and its highlighting of compassion, nakatuon sa habag at awa, and the proclamation of the word of our Lord Jesus Christ. Compassion and proclamation. So the first lesson, hawak ang inyong kamay sa inyong baywang. May baywang pa ba kayo? May baywang pa po ba kayo? O baka drum na yan?
The first lesson, hawak sa baywang. And this is the first lesson. The first lesson is have faith in God. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos according to verse 12. Pakinggan nyo ito. Nang malapit nang lumubog ang araw, lumapit, nilapitan siya ng 12. Si Kristo'y nilapitan ng 12 alagad. At ang sabi ng 12 alagad, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo. Walang pananampalataya, di nila alam kasama nila ang Diyos. Kasama nila si Jesus. Nag-aalinlangan at nag-aalala. Sa dami ng tao, pauwiin na raw, inutusan pa ang Diyos. Tayo minsan, mga tao, pag nagdadasal, inuutusan natin ng Diyos. Aalis ka ng bahay, ginagawa mo security guard ang Diyos. Ginagawa pa nating tagapaglinis ang Diyos. Tagapagtapo ng basura ng puso natin. Dahil sinasabi natin sa Panginoon, inutusan nila si Jesus. Panginoon, pauwiin na po niyo sila. Kawalan ng pananampalataya. Kung tayong mga mananampalataya, hindi sa Diyos umaasa, at sa halip na umasa sa Diyos, ay sa sugal umaasa, sa wedding umaasa, sa luto umaasa, sa utang umaasa, wala kang pananampalataya. Ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? Have faith in God. Manampalataya tayo sa Diyos. That is the promise of God. Philippians 4:19, and my God will supply all my needs according to His riches and glory. Magtiwala. Manampalataya sa Diyos. Have faith. The disciples limited perspective because they had lack of faith. Human limitation, tayo mga tao, limitado lang. Pero kung ang Diyos ay nasa sa atin, sabi ng Romans 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Sino ang yan lalaban sa atin kung ang Diyos ay kasama natin at panig sa atin? Wala akong kausap. May kausap pa ba ako? Ha? May kausap mo ako? Kasama nila si Jesus, yung 12, sila pa ang nanguna kay Kristo, pauwiin nyo na po sila. Wala po silang matutuluyan. Wala po silang makakain. Nasa ilang na lugar po tayo. Katibayan ng kawalang pananampalataya, laging alalang-alala, balisang-balisa. Kapag may problema, umiiyak. Kapag problematic, asthmatic at walang atik, lalo na. Umasa na sa lutot, inalagaan ang wedding. Sa halip na mag-meditate ng salita ng Diyos, pinakikinggan ang mga verse sa Biblia dahil itataya pala niya yun sa wedding. Huwag ganun. Masama yun. Manalig tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, at tiniti ako sa inyo ang mabuting balitang ito, maghahatid sa inyo ng kalakasan, kalayaan, kagalingan, pag-asa, at lahat ng kahilingan natin ay Kanyang ibibigay. Amen! Number 2, hawak sa braso. Kala nyo kung saan hahawak, ha? Hawak sa braso. Nakahawak na kayo sa braso? Kung kayo may pananampalataya, may tiwala kayo sa Diyos. Trust in the Lord always. Sabi ng verse 13, makinig kayo. Verse 13 ng Gospel, ngunit sinabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Kawalan ng tiwala sa Diyos. In God, nothing is impossible.
Sa Diyos ay walang imposible. At magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung paanong sinabi ng demonyo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Hindi ginawa ni Kristo na tinapay ang bato sapagat ang nag-uutos sa kanya ay demonyo. Pero pag tayo humingi sa Diyos, mga anak niya, anumang hingi natin sa Diyos sa pangalan ni Kristo ay kanyang ibibigay. Kanyang ibibigay. Kanyang ibibigay. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, trust in the Lord always. Magtiwala ka sa Diyos lagi. Amen. Challenge para sa kanila. Challenge para sa mga alagad. Wala silang pagkain para sa 5,000. Lilimang tinapay at 2 isda na ibinigay ng isang bata. Buti pa yung bata, hindi kuripot. Yung matatanda, napakakuripot. Yung tinamaan, umaray. Ako noon, napakakuripot ko noon. Wala pa ako sa Panginoon. Ako ang timsong ko noon talaga. Nanghihinayang. Pinanghihinayangan ko yung ibibigay ko sa kapwa ko. Pinanghihinayangan ko kung magbigay ako. Yung sirana, yung panis na, yung butas na brief ko ang binibigay ko doon sa nangahihingi ng damit. Kasi nanghihinayang ako. Kaya naman hindi ako pinagpapala. Pero sa Diyos walang imposible. Ako noon nagkaroon ng isang napakatinding problema. Wala talaga, walang wala. Namatay yung aking una kong asawa. Problema ko, sino mag-aalaga sa mga anak ko? Ngunit sa aking problema, walang ibang tumulong sa akin kundi ang Diyos. Kapag wala kaming pagkain, magugulat ka, isang taxi ang titigil sa inyong harapan at magbababa ng bigas, ng grocery at ng iba't ibang kailangan natin. Why? Because God is all-knowing God. Alam ng Diyos ang ating pangailangan dahil tayo kanyang mga anak. Alam ng Diyos kung ano ang iyong karamdaman. Alam ng Diyos ang problema nating lahat. Dahil ang Diyos ay all-knowing, kilala, alam niya tayong lahat kung ano ang problema natin. Kahit ano ang tugon ng tao, magtiwala ka. Magtiwala ka. Amen. And finally, naku, wala na yung nawala na. Okay, take 2. Take 2. Take 2, ha? Okay, take 2. Pag sinabi kong finally, tatayo na kayo. And finally! Ay, wala pa rin yung gitarista. Okay, kaya dapat hindi kayo aalis sa pwesto nyo, no? Ha? Okay, take 3. Nasa take 3 na po sila. Baka mag-take 4 pa po yun. Okay. Take 3. And finally! Sayaw! Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, 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 ako ngayon may bagong buhay. Finally, finally. Sumayaw ang lahat. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Ang buhay ko ngayon siksik-ling ng biyaya. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalakasan sa pagtahak sa landas na kabanalan. Taas ang kamay, finally, 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 finally.
nagtataglay ng ganitong tanda, hindi matanda. Sabi niya doon, sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumampot man na niya sila ng ahas, hindi sila maano. At uminom man na sila ng lason, hindi sila mamamatay. At ang sino man na niyang mapatungan ng inyong mga kamay, ang lahat ng may sakit ay gagaling! 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 Amen! Naniniwala kayo? So the final word or lesson that you need to take home, number 3, is, sabi ng Bible, you must believe in miracle. Maniwala ka sa himala. Naniniwala ba kayo sa himala? Talaga? Isipin mo, 5,000 lalaki, pwera pa ang babae, pwera pa ang mga bata, napakain lahat ng Panginoon. At sumubra pa na 12 bakol. Sumubra pa. Nakakain ng lahat. Eat all you can. Pero sumubra pa. Sabi ng mga tao na tinatanong ko, bakit kaya sumubra? Kasi anya wala pa noong Sharon. Wala pa niya noong Sharon, yung anyang balutin mo ako. Yung bang hindi pa tapos kumain ay binabalot na yung mga handa. Hindi pa uso daw yun noon. So, himala, miracle, napakain ng lahat. At yan, ang significance ay ang Eucharistia. Ang katawan at dugo ni Jesus. Pag kinain po natin, katibayan ay kay nananampalataya. At sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan sa langit. Ipalakpak niyo ang inyong kamay. Amen! Kung nagawa ni Kristo sa natural world, napakain ng 5,000, pwera pa ang babae at pwera pa ang lalaki, ang mga bata, gaano pa kaya sa buhay espiritual kung ikay may pananampalataya, kung ikay nagtitiwala sa Kanya at naniniwala sa himala? Naniniwala kayo sa himala? Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Napakain ng lahat, sumubra pa. Tanong ko sa inyo, kanino napunta ang sumubrang 12 basket o bakol? Kanino napunta? Doon sa batang hindi naging maramo. Siya yung pinagpala ng Diyos, sapagat ang bawat ibigay natin kay Kristo ay pinararami niya. Yan ang ibig sabihin ng siksik, liglig at umaapaw pa. Nang ibigay kay Jesus, tinanggap ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, at pagkatapos nagpasalamat siya sa Diyos. Tayo kaya hindi tayo pinaparami ang mga biyaya, hindi tayo nagpapasalamat. Ano po ba ang ibig sabihin ng pasasalamat sa English? Ha? sabi ni nanay, thank you. Ang English po sa pasasalamat ay thanksgiving. Sabi nyo, thanks. Laksan nyo. Ang problema, nawawala yung giving. Nagte-thanks lang. Sabi ni nanay, thank you. Walang giving. Ang pasasalamat, thanksgiving. Kaya sa banal na misa, kasama ang pag-aalay. Sa ganitong prayer meeting, kasama ang pag-aalay. Una ang sarili. Pangalawa, lahat ng biyaya na galing sa Diyos. Iniaalay natin ang bahagi. At dahil doon, pinaghihimalaan tayo ng Panginoon. Ang dami kong himalang natanggap. Ako'y tawagin ng Panginoon, ang dami kong sakit. Sakit sa puso, lumalaki ang puso ko, may rheumatic heart disease, may hepatitis, may spot sa baga, may ulcer. Pero sa Diyos walang imposible. Because I believe in miracle, I believe in himala,
At dahil doon, pinaghimalaan ako ng Diyos. Akong magsi 70 years old na. Sabi ng iba, himala talaga, Brother Rex. Mukhang 35 years old ka lang. Purihin ang Panginoon. Purihin si Jesus. Tanong ko sa inyo, sinong gustong paghimalaan na may sakit? Yung may sakit lang. Yung po mga may sakit, lumapit po dito sa unahan. Yung may sakit lang ha, yung walang sakit na pupunta rito, magkakasakit. Yung may sakit lang po. Ideklara natin, ako'y lumalapit, sumasamba, at nagpupuri sa Diyos Ama. Huwag kayong magdikit-dikit ha. Huwag kayong magdikit-dikit. Declare it. Sumasamba, nagpupuri sa iyo, Ama. Luwalhatiin ka. O Diyos. Taas po natin ating mga kamay, ipigit ang mga mata. Sumasamba, nagpupuri sa iyo, luwalhatiin ka. Diyos, luwalhatiin ka. Taas ang mga kamay, ideklara ang hallelujah. 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 Luwalhatiin ka. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin ka. Raise up your hands, taas ang mga kamay. Ama naming Diyos, narito ang mga may sakit na lumapit sa unahan. Alam namin ikaw ang dakilang manggagamot. At alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na naghihimala sa buhay ng mga tao. Ama, sa kapangyarihan binigay mo sa amin, sinasaklawan namin lahat ng anumang uri ng sakit at karamdaman. Pinapalayas namin ito, tinataboy sa apoy na impyerno in Jesus Christ's name. At inahakin po namin ang himala, ang pagpapala, ang kagalingan. Patuloy na aawit ang choir, Come Holy Spirit, I need you. Yes. Sharababa Sandarashia. Rababa Yarala Handarashia. Hondoroba Yarala Handarashia. Tumalo ang kapangyarihan, Panginoon. With the authority in the name of Jesus Christ. Come Holy Spirit, faster choir. Come on. Huwag niyong bitinin. Come Holy Spirit, I need you.
Ralaya Lahandarasiya. Hallelujah. Healing. Healing. Receive healing. Touch. Tanggapin ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Receive. Touch. Tanggapin ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. Yes. In Jesus' name. Yes. Hayaan mo lang dyan. Tanggapin ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. Yes. Touch. 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 In Jesus' name. Tanggapin ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. Yes. Touch. In Jesus' name. Tanggapin ang kagalingan. Huwag sumunod. Tanggapin ang kagalingan. Touch. Yes. In Jesus' name. Yes. In Jesus' name. Punta na doon. Receive healing. Receive healing. Touch. Touch in Jesus' name. Receive healing. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Touch. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Receive healing. In the name of Jesus. Touch. Touch in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Taas ang kamay. In the name of Christ. Kamay nyo, huwag nyo pong huwag po kayo. Lord, I pray healing. Receive. Lord, pagilingin mo na lahat ng sakit ko. Amen. Amen, Polo. Amen, Polo. Amen. Yes, in the name of Jesus. Receive. Touch. In Jesus' name. Tanggapin ang kagalingan sa kanan niya. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Tanggapin ang kagalingan sa kanan ni Jesus. Receive. Receive. Hallelujah. Receive. 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 Yes. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Receive healing. Receive deliverance. Receive touch. Receive healing. Deliverance. Touch. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Syara baba sandarajia. Rabayya lahandarasi. Hallelujah. Hallelujah. Touch. Hallelujah. Hallelujah. Ang kinakagalingan sa pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Ang kinakagalingan sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Be healed. Touch. Yes, in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Ang kinakagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Receive. Touch. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Tumalang hibala sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. Yes, in Jesus' name. Receive the healing. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Receive.
Jesus' name. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Taas ang kamay. Suko ang sarili sa Panginoon. Lord, pagalingin mo po siya. Sa lahat mong karamdaman. Receive, touch. In Jesus' name. Hallelujah. Ang kinin ng kagalingan, kalayaan sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Receive healing. Receive deliverance. Palayain siya. In Jesus' name. Touch. Touch. Dumala na himala. Amen. Receive. Touch. Yes, in Jesus' name. Dumala na himala. Himala ng Diyos. Receive. Taas ang kamay. Dumala ang himala ng Diyos sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Receive. Touch. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Nagalingan sa pangalan ni Jesus. I pray. Taas ang kamay. Lord, palayain ko ang kapatid ko sa anumang sakit, karamdaman. Paghimalaan mo siya, Panginoon. Inyo natin is impossible. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive. Sino pa? Sino pa? Taas ang kamay. Lord, we believe in Him, miracle Lord, we believe in You. Paghimalaan mo po ang kapatid ko, pagalingin, palayain, sa naman sakit, karamdaman, receive, touch, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I pray healing, I pray deliverance, in the name of Jesus, receive, be healed, touch, in Jesus' name. Hallelujah. Paghimalaan ka ng Diyos, believe in miracle. Believe in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Hallelujah. Paghimalaan ko sa buhay mo. I pray, Lord. Amen, Lord. Amen, Lord Jesus. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, in Jesus' name. Lumalaan mo. Receive. Amen. Receive. Amen. Touch. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Wala na, wala na. Taas ang kamay. Panginoon, dumalo ang himala mo, Panginoon. Paghimalaan siya, pagalingin, palayain, receive, touch. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Dumalo ang himala sa ngalan ni Jesus. Receive healing, deliverance. In Jesus' name. Touch. Yes, in Jesus' name. Receive healing, deliverance. Touch. Tayo lahat tayo. Wala na? Meron po po. Sino pa? Tayo lahat po. Kayo daw lang. Lumali ang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Receive touch in Jesus' name. Hallelujah. Tumayo po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya, sa Diyos, at maniwala sa himala. Amen. Sino naniwala sa himala? Pinagaling silang lahat ng Panginoon. Pag sinabing pinagaling kayo, angkinin nyo na. That's faith. Pananampalataya. Huwag nyo na sasabihin may sakit ka. Huwag mo na sasabihin may nararamdaman ka pa. Claim, you are healed. Magaling ka na. Taas ang lahat ng daradalahan. Ama naming Diyos, darito po ang lahat ng aming daradalahan. Mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. At inakit po namin kasama ang aming mga prayer requests na inakit namin ang iyong blessing, ang iyong pagbabasbas, na inakit namin kami lahat ay answered prayer na. And Lord, pangako mo ibabalik sa amin siksik, liglig at umaapaw ang lahat ng aming mga handog at alay. Kaya ito inakit na po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Let us give thanks with a grateful heart of Jesus habang kinukolekta
ang inyong prayer request. Pasalamatan natin ang Diyos. Give thanks. Kolektahin ang prayer request. Tumanggap ng bonus. Iahagis ko po ang pinaka-final blessing, bonus. Ang sasabihin niyo po, paghagis ko ng 3, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Gawin natin kayamanan si Jesus sa ating buhay, sapagat kung saan nandun ang inyong kayamanan, nanduroon ang ating puso. Pag si Jesus ang kayamanan natin, hawak ni Jesus ang puso natin. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kasama natin sa panalangin, Sister Evelyn Lopez, blood clots sa brain, at Sister, Diseme Joy, Alado, tuhod, at si Baby Belly Cristia Solda, naka-admit sa ospital. At yan din po, humihiling ng panalangin sa kanyang apo, si Renz Bernal Puentes, na sana po ay gumaling ang kanyang karamdaman. We claim in Jesus' name. Naniniwala kayo sa himala. May pananampalataya. May pagtitiwala sa Diyos. Yan yung 3 lesson na dapat yung iuwi. Okay? Handa na kayong tumanggap ng bonus. Nag-isip na kayo ng 3 mahalagang bonus. Isipin nyo yung 3 mahalagang bonus. Ang dalangin ko, huminto ang gera sa Iran at Israel. Mga bansang naggigera, huminto na upang sa ganon huwag magkaroon ng world war. Maniwala kayo. Anong sasabihin? Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko, 3 beses. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang po, huwag kayong napakabibilis nyo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Unang blessing, ito na! Pangalawa! At pangatlo! Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. God bless everyone. God bless.